Magandang araw po mga palangga, mga minamahal, mga kapatid sa panampalataya. Magandang araw. Sa ating pagpapatuloy po ng paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, narito na po tayo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 31. At ito po ay ating babasahin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala ni nakikita ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nanahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami ay sasaka niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila
ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Tumindig kayo, tayo na. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 31. Muli, magandang araw at ating himay-himayin ang mga saknong at mga talata upang maipaliwanag at lalo nating maunawaan ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ito ay unang siglo, 1st century, more or less 30 hanggang 33 AD. Ang kausap po rito ng Panginoong Hesus ay ang kanyang 12 apostoles. Kaya pinapalalahanan ni Hesukristo ang kanyang mga apostoles sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 17. Ang tungkol sa bagong utos, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng bawat kapatiran sa panampalataya. At ipinangako ng Panginoong Hesus na palagi silang idalangin niya, palagi niyang idalangin ang kanyang mga alagad. At kung sakali man na siya ay mahiwalay na sa kanila, ay hindi sila dapat mag-alala dahil may darating na papatnubay sa kanila ang Espiritu ng katotohanan, na ito ay hindi matanggap at hindi rin kilala at hindi rin nakikita ng mga taong makasanlibutan, kundi ang makakilala lamang sa Espiritu ay ang mga umiibig sa Diyos at ang sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At dito sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 20 ay nangako naman ang Panginoon Jesucristo na bagamat kung siya ay lilisan at mahiwalay sa kanila, ay hindi sila dapat mangungulila sa kanya dahil siya naman ay babalik. Kaya habang kapiling pa siya, ngunit kaunting panahon na lamang na siya ay makakapiling nila at kanya namang ipinapangako na siya ay babalik sa kanila at ipinapahiwatig ng Panginoon sa kanyang mga alagad na bagamat darating ang oras na siya ay mamamatay, ngunit siya ay mabubuhay muli at siya ay makipagkita at babalik muli sa kanila. At gayon din naman, ay kung siya ay nabubuhay muli sa mga patay, ay mabubuhay din muli ang kanyang mga alagad. Ito ang tinatawag na born again.
ito yung pagpapalit ng pag-iisip na mula sa lumang pagkatao na tayo bilang mga anak ng sanlibutan mula sa makasalanang unang tao na si Adam at si Eva, tayo ay mamamatay sa ating pansamantalang pamumuhay dito sa mundo. Ngunit dahil si Jesucristo ay mamamatay at mabubuhay muli mula sa mga patay, gayon din naman tayo sa pamagitan ng ating buhay mula kay Adam ay nagkaroon tayo ng kamatayan dahil sa ating kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At iyon din ang nagiging dahilan kung bakit namatay o mamamatay si Kristo, dahil sa siya ang magiging kabayaran sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. At yung kanya namang ikabubuhay muli sa mga patay ay iyan din ang magiging kapangyarihan upang kung sakaling mamatay rin naman ang kanyang mga alagad o lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, ay may kapangyarihan din naman siyang buhayin sila mula sa mga patay. Kaya iyan ang pinakasentro, mga minamahal, tungkol sa magandang balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mahalaga na atin siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas dahil siya ang may kapangyarihang bumubuhay ng mga patay. Dahil ang layunin ng Diyos ay makapiling tayo sa kanyang kaharian sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. At dito sa Juan Kapitulo 14, versikulo 21 hanggang 26 ay ang sabi ni Jesucristo, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at manahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So dito, tinatanong si Jesucristo ng kanyang mga alagad, bakit si Jesus ay sa kanila lamang nagpapakilala ng lubusan at hindi sa ibang tao, hindi sa buong sanlibutan? Ang sabi ni Jesus, dahil kayo ay aking mga alagad at kayo ay umibig sa akin at tumutupad sa aking mga salita, kaya ako ay lubusan na nagpapakilala sa inyo. Dahil ang layunin ng Diyos, ang kanyang misteryo, ang kanyang kababalaghan, the mystery of God, ay kaunti lamang ang nakakakilala at nakakaalam ng kanyang misteryo. Na ang sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11,
versikulo 27, ito ang sinasabi. Ibinibigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Kaya hindi lahat pinapahayagan, mga minamahal. Kasi ang sabi ni Jesucristo, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya ng Kanyang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At wala ring nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At yaong ibiging pahayagan ng anak. Kaya ang mga unang pinahayagan ni Jesucristo ay ang Kanyang mga alagad. Ang Kanyang mga alagad, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang sumusunod at tumutupad sa Kanyang salita, ibig sabihin na kilala sa tinig ng Diyos, ay talagang sumampalataya at nakakikilala sa Ama at Anak. Ang pagkilala rito, mga minamahal, ay tungkol sa pangalan ng Ama at Anak. Dan sabi nga ni Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Pinapaliwanag ni Jesucristo na ang nagsalita ay hindi siya. Ang nagsalita ay ang Ama. Kaya iyan ang kabalaghan, mga minamahal. Juan Kapitulo 14, versikulo 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. At ang Ama na nagsugo sa Kanya ay ang Espiritu Santo na nanahan sa loob ng Kanyang katawan. Kaya pagka marinig natin ang tinig ni Jesucristo, ako at ang Ama ay isa, ang nagsalita po noon ay ang Ama. Siya, si ako. Nang tanungin ni Moises doon sa Old Testament times, Panginoon, anong pangalan ang sasabihin ko sa mga Israelita upang maniwala sila na ako'y iyong sinugo? Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ako, si ako nga. Kaya nga dito sa New Testament times, ang nagsalita ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo, hindi ako ang nagsalita, kundi ang Ama na nagsugo sa akin, na siyang nanahan sa akin. Ako ay sumasama at ang Ama ay suma sa akin. Kaya hindi lahat pinapahayagan, mga minamahal. Dahil ito ay kaganapan ng Isaiah 9:6 na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya nga nang sabihin ng Ama, ang mga salita, ito ay lalabas sa bibig ni Jesucristo. Pinapaliwanag ito ni Apostol San Pablo sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang ating mababasa. Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos na siyang Espiritu Santo, nakipag-usap siya sa magitan ng mga propeta. Hindi siya nakikita ng mga propeta, tinig lamang ang narinig. Ang salita ng tinig, ang boses ng salita. At yung salita mula sa Panginoon, iyon naman ang sinasalita ng mga propeta sa harapan ng mga ninuno ng mga Israelita. Kaya ito ang ibig sabihin. Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, ibig sabihin, noong New Testament times, panahon nila ni Apostol San Pablo at mga 12 apostol, ang Panginoong Diyos, siya'y nagsalita sa atin sa magitan ng kanyang anak. Kaya kausap ng mga alagad si Jesucristo na bugtong anak ng Diyos. At ang sabi, sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang tinalaga niyang nagmamayari ng lahat ng mga bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So ang anak, siya ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kolosa 1:15, Kolosa 2:9. Ang Diyos ay nagsakatawang tao. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay tumahan sa katawan ng bugtong na anak ng pangalan na Jesus. Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Iyan mga minamahal ang hiwaga ng Diyos. Kaya nga, nagpakilala si Jesucristo sa kanyang mga alagad sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Na sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami siya sa kanya at manahan sa kanya. Kapiling nila ang Ama at ang Anak. Bakit? Dahil ang Ama ay nanahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya, ang narinig nilang tinig ay galing sa Ama. Nang sabi ni Apostol San Pablo, ang Diyos Ama ay nagsalita sa magitan ng kanyang anak. Kaya sabi ni Jesucristo, sa versikulo 24, sabi, hindi ako ang nagsalita sa mga narinig ninyo, kundi ang Ama na nagsugo sa akin. At ang nagsugo sa Kanya ay nasa loob ng Kanyang katawan. Sana po maintindihan ninyong mabuti ito mga minamahal kasi hindi po lahat nito pinapahayagan. Ako talagang pinahayagan po ako ng Diyos sa kapurihan ng Diyos for God's glory. Hindi po ito na intindihan ng mga iglesia ni Kristo. Hindi nila matanggap, hindi nila matawag si Jesus na Ama. Hindi nila kayang tawagin. Pinagtatawan na nila yan Paano? Hindi naman ipinahayag sa kanila. Pinipili lang na pahayagan Ganon din ang dating daan na si Soriano. Hindi rin siya napahayagan. Inaliposta pa nga nila Inaaba pa nga nila na pagka marinig nilang sabihin mo sa kanila na si Jesus ay Ama, pagtatawanan kanila Bakit? Kasi hindi sila napahayagan. Ganon din ang saksi ni Jehovah, mga minamahal. Kaya panahon na upang kilalanin ninyo si Jesucristo na Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sa New Testament times, dapat ninyong tandaan na ang katawang tao ni Jesucristo, yun ang tinatawag na bugtong anak ng Diyos. Ang anak, tandaan po natin, hindi ama. Ang ama, hindi anak. Ngunit, ito ay naging katuparan ng hula. Sa Isaiah 9:6.
na kung ating babasahin, Isaiah 9:6, para lalo po ninyong maintindihan. Ito ang sabi, Isaiah 9:6. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Kuha niyo mga minamahal. Ang ibang salin nito, ang pangalan ng bata, ang tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ng bata ay tawaging tagapayo. Ang pangalan ng bata ay tawaging Ama na walang hanggan. So ang katuparan ng hula, kaya naman pala ang pangalan ng bata ay tatawaging Ama, dahil ang Ama na siyang Espiritu Santo ay tatahan sa katawan ng bata na naging edad 30 nang nabautismuhan, bumaba ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, tumahan sa katawang tao ni Jesucristo. Kaya ang sabi, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Ang salita ay nagsakatawang tao. Tandaan natin, ang salita, iyon ay Kristo ng Diyos, kalawalatian ng Diyos. At ang katawan naman ni Jesus, iyon yung ipinanganak ni Maria. Katawang tao. So ang katawang tao at ang Kristo, ang salita ng Diyos, na ang may-ari ng salita ay ang Espiritu Santo, na katulad natin, marunong tayo magsalita eh. Bakit? Kasi ginawa tayo kawangis ng Diyos. Ang Diyos marunong magsalita, may tinig siya. Ngayon, ang tinig ng Diyos, iyon ang kanyang Kristo. Tinig ng Diyos. Iyan ay kalakip ng kanyang tinig, kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, kaunawaan ng Diyos. Kaya nga marunong tayo eh. Kumbaga, bright tayo eh. Bawat isa sa atin, mga bright tayo. Ibig sabihin, marunong tayo. Meron tayong tinatawag na unawa. Ano? Di ba sa elementary sabihin, oh, bright siya, oh. Ibig sabihin, nakaunawa ang bawat isa sa atin. Ngunit may level ng unawa. Kasi ang ating karunungan, galing sa Diyos yan eh. Dahil siya ang may-ari ng karunungan. Kaya nga, hindi lahat nakaunawa sa hiwaga ng Diyos dahil hindi lahat pinapahayagan. Mateo 11:27 at Juan Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 24. Hindi lahat pinapahayagan. Hindi, pinipili lang, mga minamahal. Kanyang mga alagad at ang umiibig at kumikilala kay Jesus na siya ang Ama. Kaya nga, ang Iglesia ni Cristo hindi nila matanggap na si Jesus ay tawagin mong Ama. Basta sabihin na lang nila, Ama. Ang Ama nila walang pangalan eh. Ngunit sa Biblia, may pangalan ng Ama. Ang pangalan niya, Jesus. Ibig sabihin, Yeshua. Mga minamahal, Yeshua. Yahweh is Savior. Yahweh is salvation. Yan ang pangalan ni Jesus. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Emmanuel, God with us. Yung God with us ay noong bumaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ang pangalan ni Jesus, God with us. Kapiling ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Sa kapanahon ng mga Hudyo, kapiling nila ang Diyos dahil nanahan kay Jesucristo. Sa ngayon, paano maging kapiling ang Diyos? Sa pamagitan natin panampalataya. Tatahan ang Diyos sa ating mga puso, naniwala tayo. Kaya tayo tawag sa atin mga anak ng Diyos eh. Nanahan siya sa ating mga puso sa pamagitan ng panampalataya. Ang walang Diyos,
walang Kristo sa buhay nila. Ay, hindi sila kay Kristo. Roma 8:9 po yan. Kaya mahalaga mga minamahal, itong ating tinatalakay. Kaya nga, ang sabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang 31, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ibig sabihin ang tagapayo, ang Espiritu Santo. Sabi nga, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikakagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako magpabahaba pa ng pagsalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno sa sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin, tumindig kayo, tayo na. Kaya nagparamdam na siya na malapit na siyang hulihin. Dumarating na raw ang pinuno ng sanlibutan, ibig sabihin ang Diablo. Si Satanas na tumahan naman sa katawan ni Judas Iscariote. Sinusuplong na siya para siya hulihin at patayin. Kaya ganyan mga minamahal. Napakaganda ng mga salita ng Diyos. At sana isa kayo sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Kung kayo man ay may mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa ating pagtatalakay sa YouTube at sa Facebook na aking account, Absalon Rabadon o kaya Pastor Absalon Rabadon Jr. At sa YouTube naman at ganoon din sa Facebook ay Today's Salvation TV channel. Magandang umaga po at Diyos mabalos. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.